Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Purihin sa kanyang ginawa, siya'y purihin pagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa sayo ng alpat lira. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa misang ito, ipagdasal natin ang mga nagpapamisa, mga tumutulong sa ating simbahan. Gayon din ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Ipagdasal natin ang mga OFW. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang maipaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka kahit sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo po sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, hindi nangamba si Moises na mabawasan ng karangalan sa pagkakaroon ng iba pang mga propetang tulad niya. Sa halip, mas nais niyang maging propeta ang lahat.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya't sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, "Sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo." Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, "Bakit di ninyo sila sawayin?" Ngunit sinabi ni Moises, "Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na hatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. At huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabihan ni Apostol Santiago ang mga mayayaman na tumangis na sa kapighatiang darating sa kanila dahil hindi sila natutong magbahagi at nakamit nila ang kanilang kayamanan sa hindi makatarungang paraan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humugulgol dahil sa makapaghatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa.
Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinutulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tulin mo, mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo, mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Recently, nagkaroon ng statement si Pope Francis nung siya nasa Singapore na naging viral. Pinag-usapan sa social media. Ito yun. Part of it. All religions are paths to reach God. Nako, nag-react na ang mga conservatives. Even among Catholics. Sinasabing yang si Pope Francis ay heretic. Maling-mali daw yung sinabi ni Papa Francisco sapagkat hindi itong sinasabi ni Kristo. Sabi nga naman ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Hindi nga naman sinabi ng Panginoon, I am one of the ways. I am one of the paths. At ang sabi ng Panginoon, walang makapupunta sa Ama, liban lamang sa pamamagitan niya. So wala nang ibang dapat na paths apart from Jesus Christ. Tama naman. But then, hindi ba po pwedeng i-adjust yung katotohanan yan? Lalo pat ang Panginoon mismo rin ang nagsabi sa John
10:16, meron din akong mga tupa na wala dito sa kulungang ito. Kailangang hanapin ko rin sila para dalhin dito. Ang sinabi din ng Panginoon kay Nicodemo sa John 3:8, ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig. Natuturuan ba natin ng hangin kung saan siya pwedeng umihip? Hindi. Makukulong ba natin ang hangin at sabihin sa hangin, dito ka lang ha, dito ka lang pwedeng mag-operate, dito ka lang pwedeng umihip? Hindi. Ganon ang Espiritu ng Panginoon. Ganon ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin po pwedeng ikulong, hindi natin po pwedeng diktahan. So po pwedeng umiihip din siya sa ibang relihiyon, sa ibang simbahan. Hindi natin madedenay na yung bunga ng Espiritu Santo ng Panginoon, pag-ibig, katapatan, kagalakan, kabaitan, kabutihan, pagtatsaga, makikita mo rin yan sa ibang mga relihiyon. Meron din silang kagalakan, meron din silang kabutihan, meron din silang kabaitan. Hindi mo po pwedeng i-deny yan. Saan manggagaling yan? Para sa akin, sa Panginoon lang. Kay Kristo lang. Kahit yun ay hindi nila nalalaman. Kaya, napakakitid na sabihin, tayo lang ang maliligtas. Tayo lang. Hindi po pwede yan. Hindi makakatolikong takbo ng pag-iisip yan. Lalo pat gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Mahal ng Diyos, anak ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya para sa lahat ng tao, namatay at muling nabuhay si Kristo. Kaya't ang alok ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. At gagawa ang Diyos ng paraan upang ialok sa lahat yan. Kahit hindi nila nare-recognize, kahit di pa nila nalalaman. Tandaan po natin na kapag sinabing Catholic, ang basic na ibig sabihin ng Catholic ay universal. Pangkalahatan. Kaya nga po, kung mapupunta po kayo ng Roma, mapapansin po ninyo, slide please, yung mga columns, yung mga haligi doon sa may mga gilid niyan. Kung titingnan po ninyo, parang mga malalaking baraso yan na umaakap sa kahit sino na po pwede o gustong pumunta dyan. Ganon ang simbahan. Lahat welcome. Open arms. Maniniwala po ba kayo na mayroong mga sumusulat sa atin, sa akin? Minsan hindi naman sinasabi talaga yung pangalan. Pero magpapakilala, born again siya. Magpapakilala, iglesia siya. Minsan may mga babasa ako sa comments sa social media. Nakikinig sa atin. Makikinig ba sila sa atin? Kung hindi nila feel na welcome sila sa mga itinuturo ng simbahan natin? Kung sila'y sisiraan natin? Kung hindi nila feel na sila'y kapatid din natin, nire-respeto at minamahal natin? Yun ang simbahan natin. Dapat may ganong dating. Dapat may ganong feels. Dapat may ganong peg. Inclusivist, hindi exclusivist. Dapat ang motto natin, lahat welcome. Hindi tayo lang. Bawal yan. Yan ang sinasabi sa ating mga pagbasang napakinggan. Sa ating unang pagbasa, di ba? Minarapat din ng Diyos na magkaroon ng gift of prophecy sina Eldad at Medad, kahit hindi sila nabigyan na bahaginan ni Moises ng kanyang pagiging propeta. Okay lang yan. Sa ating ebanghelyo ay nagsumbong kay Kristo si Juan. Meron pong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinagbawalan namin sapagkat hindi natin sila kasamahan. Sabi ng Panginoon, okay lang yan. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. In other words, saan man tayo, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang lahi, kanya-kanyang relihiyon.
lahat ng naglalayon at gumagawa ng mabuti, dapat magkakakampi. Pare-pareho namang naglalayon at gumagawa ng mabuti, dapat magkakakampi. Lalo na sa mundo ngayon, na napakarami na rin hindi naniniwala sa Diyos. Lalo na sa mundo ngayon, na napakarami na rin naniniwala sa Diyos, pero nabubuhay ng parang walang Diyos. Hindi ba tayo po pwedeng magsama-sama? Tayong iba't iba ng relihiyon, tayong pare-pareho namang kumikilala sa Diyos at nagmamahal sa Diyos. Iba't iba lang ang ating mga expressions of faith. Hindi ba tayo po pwede magtulong-tulong upang harapin at akayin sa Diyos ang mga hindi naniniwala sa Kanya, ang mga hindi nagpapahalaga sa Kanya? Hindi ba tayo po pwede magtulong-tulong na lang? Ha? Diyan po sa City Jail, dito sa San Jose, kamakailan po ay nag-donate tayo ng sound system dyan. Gumastos po tayo ng malaking halaga para magkaroon ng sound system dyan. Tuwang-tuwa naman sila kasi sabi nila, Father, malaking tulong po ito. Kasi minsan po may dalaw na kami. I-announce yung pangalan namin. Fidel, may dalaw ka. Isang oras na po, hindi pa kami nakabababa. Hindi po namin maintindihan. Nasasayang yung oras ng pagdalaw. Pero nag-donate po tayo ng sound system dyan. Nilagyan natin ng mga magandang speaker bawat palapag. Siguro mga 5 palapag. Para kapag nagmimisa, kapag may nagtotok na madre o katekista, lahat makakarinig na. Kasi usually po, kapag nagmimisa kami, nagtotok si Sister Eva o sino mang madre, sino mang katekista, ilang mga prisoners lang na kapatid natin ang nakakarinig. Kasi nga, 5 palapag. Ngayon, lahat na sila nakakarinig sapagkat may speaker na bawat palapag. O, tuntua sila. Lalo pat alam po ninyo, napakahalaga ng magagawa ng salita ng Diyos sa pagbabago ng tao. Yun ang nakapagpapabago ng tao. Kaya napakahalaga na nakapakikinig ng salita ng Diyos ang preso. Lalo pat ang dami nilang time para isipin at i-apply, pag-isipan kung papaano umuusig sa kanilang konsensya ang salita ng Diyos na ipinangaral sa kanila. Napakahalaga. Kaya nag-donate tayo ng speaker sa kanila. Nasabi ko po dun sa warden, Sir, kahit po ministro, kahit pastor, kahit ibang relihiyon, pwedeng gamitin yan. Paggamit niyo po. At talaga, Father, opo, mahalagang makarinig ng salita ng Diyos ang mga prisoners dito. Pero, pakisabihan niyo po, si pastor, si ministro, na wag namang tayong sisiraan. Wala naman dapat siraan. Pakipaalalahanan lang po. Kapag narinig niyo po na parang sinisiraan tayo, bakit yung mga Katolikaw? Sinasamba si Maria? Bakit yung mga Katolikaw? Sumasamba sa mga imahe, patayin niyo po yung sound system. At pag nag-react, sabihin niyo po sa kanila, kami nag-donate niyan. Hindi po. Seryoso ang sabi ko, pakisabi po, pakipaalalahanan na wala nang siraan. Magtulong-tulong na lang po kami para maipahayag ang mabuting balita sa mga kapatid naming nasa bilangguan. Abay, kung lalabas siya na gustong mag-iglesia, kung lalabas siya na gustong mag-born again, kung lalabas siya na mas matatag na Katoliko, salamat sa Diyos. Sapagkat ang narinig ay iisang salita ng Diyos na walang siraan. Basta, sa kabutihan lang. Eh bakit pa magsisiraan pa? Eh gusto niyo ba dumami pa talaga ang miyembro? Sana nga. Pero isipin po ninyo, kung lahat born again, kung lahat iglesia ni Cristo sa bansang ito, kaya ba nila? Eh ako nga eh. Ang tagal ko ng pangarap na makapagbawas ng misa dito, lalong-lalo na paglinggo. Pagod na ako eh. Wala na nga akong love life, pagod pa. Eh akala ko konti ang tao kasi ang simbahan eh, naitayo na. Eh hindi naman tayo kumukonti, mas dumadami tayo eh. So, salamat na lang, hindi lahat Katoliko. Kasi kung lahat Katoliko, baka kulang pa yung misa natin dito. Magtulong-tulungan na lang upang maakay ang bawat isa sa kaligtasan. Balik tayo sa argumento kanina ng mga konserbatibo.
dapat daw makilala, sumampalataya kay Kristo, sapagkat yun naman daw ang sabi ni Kristo para maligtas ang tao. Isipin po ninyo, hindi ba naisip ni Kristo na may mga ipapanganak sa lugar na walang magpapakilala sa Kanya, dun sa tao? Isipin po ninyo kung tayo pinanganak sa bundok, sa napakalayong lugar, o kaya sa Indonesia, na maraming mga Muslim, baka Muslim din tayo. At hindi natin kasalanan na hindi makilala si Kristo. Walang magpapakilala Puro Muslim Nasa bundok Ano sabi sa Romans 10:14? Paano sila tatawag sa Kanya kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi naman nila narinig yung mga aral at turo niya? At paano nila maririnig yung mga turo at aral niya kung wala namang magpipreach sa kanila? Diba? Napaka-unfair na sabihin, kapag hindi nakilala ng isang tao si Kristo, mapupunta siya sa impyerno. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kaya't ang Diyos gagawa ng paraan upang kahit hindi siya tahasang nakikilala, maialok niya sa tao ang kaligtasan. Kaya tayong mga Katoliko, naniniwala tayo na kahit ang isang tao na hindi naniniwala kay Kristo, kasi hindi nga nakilala si Kristo, pupwede pa rin, not necessarily, pero pupwede pa rin maligtas sa pamamagitan pa rin ni Kristo. Sa papaanong paraan? Hindi nga niya nakilala si Kristo. Ganito, para sa ating mga Katoliko, sang-ayon din sa sinabi ni Henry Newman, yung konsensya natin ang munting tinig ni Kristo sa ating pagkatao, sa ating konsensya. Kaya ang isang tao, kahit hindi niya nakilala si Kristo, pero in good faith, sumusunod siya sa konsensya niya, sumusunod na rin siya kay Kristo, kahit yun ay hindi aware siya. Kaya po pwede pa rin maligtas, kahit si Jesus ay hindi nakilala. Sapagkat ang punto, gagawin ng Diyos ang lahat para ialok ang kaligtasan sa lahat. Sukat pumasok siya sa puso natin, sa budhi natin, i-guide tayo, gabayan tayo. Sukat gumamit siya ng mga tao na makakasalumuhan natin para pukawin ang ating konsensya, ang ating pagmamahal, ang ating kabutihan. Sukat gumamit siya ng mga karanasan upang ang kanyang paggabay ay ating maramdaman. Gagamitin niyang lahat yan. Gagawa siya ng paraan upang ialok sa atin ang kaligtasan. Nagkatawang tao nga siya. Ano pa ang hindi niya kakayaning gawing paraan upang ialok sa atin ang kaligtasan? Sige nga. Isipin nga. So dapat ganun din tayo bilang simbahan. Hangarin din natin ang kaligtasan ng bawat tao. Naalala ko dati, mayroon daw 3 magkakaibigan noong World War II. Isang Katoliko na chaplain, isang Protestante at isang Hudyo na chaplain. Magkakasundo ito, World War II Pag nagkagera, magkakasundo tayo lahat. Maniwala kayo. So ang kasunduan nilang 3, kapag may namatay sa kanila, yung survivors will notify his family, yung namatay, at sisiguraduhin ng survivors na magkakaroon ng dissenting libingan yung namatay. Unang namatay, yung Hudyo. Wala silang makitang sinagoga, ni rabay, wala. So napadpad sila sa isang sementeryo na minamanage ng mga Katoliko. Nakiusap sila na doon mailibing yung Hudyo. Kaya lang, magalang namang sinabi nung tagabantay, tagapag-alaga ng sementeryo, pasensya na kayo kasi punong-puno At talagang ang batas sinabi sa akin, para lang daw priority muna, mga Katoliko. Pero nakonsensya naman yung tagabantay, sabi niya, sige ganito na lang, ilibing na lang natin sa immediately after the bakod ng fence. Ako mag-aalaga sa kanyang puntod para magkaroon siya ng dissenting libingan. Pumayag na yung dalawa kasi World War Pagkatapos ng gera, bumalik yung dalawa para bisitahin yung kaibigan nila. Nagulat sila. Walang nakalibing sa labas ng bakod.
So sinabi nila doon sa tagapag-alaga, tagabantay, anong nangyari? Akala namin ililibing mo siya kahit sa labas ng bakod lang. At sumagot yung tagabantay, kasi naman naisip ko, napakalungkot naman, napakahirap namang isipin para sa kanya na nasa labas ng bakod. Kaya nag-research ako, meron bang batas na pwedeng magsabi na pwede siyang ipasok sa loob? Sumagot yung dalawa. So may nakita kang batas na nagsasabing pwede siyang ipasok sa loob. Sumagot yung tagabantay, wala eh. Nasaan siya? Wala rin namang batas na nagsasabing yung bakod ay hindi ko po pwedeng iusog para mapaloob sa sementeryo yung buntod. Ang paggawa ng lahat, yan sabi natin, gagawin mo ang lahat. Pag gagawin mo ang lahat, kailangan mag-adjust. Magpasensya, magpakumbaba, umunawa. Ganun ang Diyos eh. Ginawa niya ang lahat para tayo'y maligtas. Isipin po ninyo, hindi siya nahirati na sanay ng nasa langit lang at sabihin, gusto ko ligtas na kayo. Hindi. Kasi po pwede natin sabihin, kaya mo naman talaga, makapangyarihan ka. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba siya. Nag-adjust siya. Iniligtas niya tayo, hindi mula sa kanyang kapangyarihan, kundi mula sa kanyang kawalan. Inalis niya ang kanyang kapangyarihan. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Para sabihin sa atin, iniligtas niya tayo, ginawa niya talaga ang lahat-lahat. Parang ganyan siguro yung ginagawa ni Pope Francis. Pwede naman niya sabihin mula sa Rome, mahal natin ang lahat. Kahit ang mga hindi Katoliko, mahal natin sila. At sabihin ng mga hindi Katoliko, yeah, right. Anong ginawa ni Pope Francis? Pumunta siya sa iba't ibang mga lugar noon pa sa mga hindi Katoliko. Anong ginagawa niya? Nakikisalamuha, hinahalikan ng mga kamay, kung minsan pati paa. Isipin nga po ninyo, ang noong dating niyan, sa isang hindi naniniwala kay Kristo, sa isang hindi Katoliko, matindi ang dating niyan. Sinisigurado ko po sa inyo na maliwanag kay Pope Francis, Jesus is the only way. Jesus is the only path. Maliwanag kay Pope Francis, siya ang pinuno sa mundong ito ng simbahang Katolika. Pero ano ba naman yung nasa itaas, ikaw ay mag-adjust para makaugnay mo yung lahat. Po pwede bang sabihin ni Pope Francis sa Indonesia, sa Singapore, kung saan marami ang hindi Katoliko, kami lang ang maliligtas. Tapos na. Tandaan po ninyo, maraming mga gera at di pagkakaunawa ang nangyari sa history ng mundo dahil sa pagiging exclusivist ng mga reliyon sa mundong ito. Unfortunately, maraming reliyon sa mundong ito ang puro eksklusibo na, hindi inklusibo. Kaya wag nating hayaan ng demonyo na gamitin ang reliyon para mag-gera-gerahan tayo. Yun ang ina-avoid din ni Papa Francisco. Kaya nag-a-adjust para gawin ang lahat. Isa sa mga titles ni Pope Francis, Pontifex Maximus. Ang ibig sabihin, the Great Bridge Builder. Tagapaggawa, hindi ng bakod para maghiwalay, kundi ng tulay para magkaugnay. Ang Diyos at ang tao. Alam natin, sa pakiwari ko, mahirap gumawa ng tulay nang hindi pantay. Yung isa napakataas, napaka-pride. Mahirap gumawa ng tulay. Kinakailangan pumantay para magkaugnay. I'm sure yun ang ginagawa ni Pope Francis. Maliwanag sa kanya ang turo, maliwanag sa kanya ang batas, pero wala kang babaliing batas. I-a-adjust mo lang yung katotohanan o yung batas. Para marami, hindi man lahat sana ay maligtas. Parang yung ginagawa mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mong inaalagaan mo o sinusustentuhan mo. Alam mo na ikaw ang tama. Alam mo na ikaw ang dapat na masunod. Anak mo lang siya. Sinusustentuhan mo lang sila. Alam mo yun eh. At hindi mo naman din sasabihin, tama sila kahit mali na sila. Pinagsasabihan mo sila. Pinapagalitan mo sila. Pero
sa kabila ng lahat, nag-a-adjust ka pa rin sa kanila. Para magkaroon pa rin kayo ng ugnayan, dalawa, o lalo na bilang isang pamilya. Mahirap yun. Kaya nga minsan ang expression natin, ako pa ba ang mag-a-adjust? Pero yun ang paggawa ng lahat. Kahit na ibibigay mo na yung pangangailangan nila, kahit na nakapagpasensya ka na, kahit na ang dami mo nang naibigay sa kanila, magbibigay ka pa rin ng pangunawa, ng tiyaga at ng pasensya. Mahirap kaya yun. Ang sabi nga natin minsan, pahirapan nyo na ako sa pera, kinikita ang pera, magtatrabaho, magnenegosyo ko, huwag nyo lang pahirapan ang puso ko. Pero yun yun ang pagbibigay ng lahat. Hindi lang yung binibigay mo, yung nasa labas mo, kundi yung nasa sa loob mo, yung pagmamahal mo, yung pagtsatsaga mo, yung pagkasakripisyo mo. Mahirap po ito. Pero ito ang paraan ng ating Panginoong Hesukristo para mailigtas ang maraming tao at ang maraming magagandang relasyon sa mundong ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Ito sana ang hilingin nating pagpapala. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-a-adjust mo. Araw-araw, intindi mo ako, pinapatawad mo ako, binibigyan mo ako ng tsansa. Ang mga biyayang tinatanggap ko ngayon ay patunay na hindi ka sa akin nagbabago. Maraming salamat, Panginoon, naway tulungan mo kung hindi masayang ang pagmamahal mo. Tulungan mo rin po ako makapag-adjust sa mga taong mahalaga sa akin, sa kapwa-tao ko, lalo pat may mga pagkakataon na parang wala na akong ibibigay na pangunawa, pakiintindi, pagkapatawad. Tulungan mo ko. Hallelujah! Gagawin ko naman ng lahat. Kailangan ko lang mas mag-adjust. Kinakailangan ko lang mas umunawa at ibibigay mo sa akin ang kailangan kong biyaya upang ito ay magawa. Kailangan ko lang gustuhin ito dahil mahirap ito. Hindi mo naman ipipilit sa akin kung ayaw ko. Ginugusto ko, Panginoon, para sa iyo, para sa pamilya ko. Tulungan mo ko maging daluyan ng pagpapatawad, pangunawa, pagmamahal mo. Mayroon, sinabi ng Panginoon, na kahit isang basong tubig ang ibigay natin, ito ay gagantimpalaan niya. Ikaw pa ba na hindi lamang isang basong tubig ang binibigay mo? Buong buhay mo binibigay mo. Nag-a-adjust ka para manatiling buo ang inyong pamilya.
Hindi yun mauuwi sa wala. Hindi yun mawawala ng halaga. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us offer our prayers to our gracious Father, who in His great mercy looks upon us with love and never abandons us in time of our need. With confidence, let us pray. Gracious God, hear us. Gracious God, hear us. That church leaders, especially the Pontifical Council for the Apostleship of the See, may continue to guide and support priests, religious, and lay people who assist seafarers all over the world, we pray. Gracious God, hear us. That those who hold public office may find strength and inspiration in the mercy of the Father, who never abandons anyone in need, we pray. Gracious God, hear us. That migrants and seafarers may accomplish their work with professional skill and a sense of responsibility, and remain strong in times of temptation and loneliness, drawing inspiration from Filipino values and the Christian faith, we pray. Gracious God, hear us. That sick seafarers, those displaced by conflict and persecution, those facing a number of problems, may be comforted, guided, and strengthened by God who walks with them, we pray. Gracious God, hear us. That our beloved dead may be welcomed in heaven, where true and lasting peace is found, we pray. Gracious God, hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We include the special intentions of Demi Carr, Hipolito Antihigante, and Joel Firan Jr. We pray. Gracious God, hear us. Hear us, Lord our God, and prosper the work of our minds and hands, so that your blessings may abound for us and for all people. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the offertory.
Pasasalamat sa'yo ng banal. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mo, kaligtasan. Anik ng langit sa miniyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming libos. Pagmamahal mo ay nadarama sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa miniyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa'yo ng nahahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ang dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa miniyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat humarap sa dambana, naririto kami upang pag-ibig namin iyayag.
sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yo kabutihan aming ialay. Ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawain siyang magkaloob ng iyong pangpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain, kaya siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kaniyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa libuling mabubuhay, lalo ng aming ipagdarasal. Saglit nating iyo ko ang ating ulo, alalahanin ng ating mga mahal na yumao.
Kasama si Nen Joyce, Louis, Corio, Joselito, Percy, Gaudiosa, Benjamin Nelly, John Gaso, Maria sa Jose, so, Elsie, The Faith. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdam. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga
Ipagkaloob mo sa amin ang Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sayang iyong hangat sa akin noon pa man. Ngunit kay lubos ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Kaya naman katulad ko'y inibig mo pa rin. Nais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Kaya dagi ako sa'yo'y tumalima. Paano ko't tatanggihan ang pag-ibig mong lahat? Kung dalisay ang iyong angat sa akin noon pa man. Ngunit kay lubog ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayon pa man katulad ko'y pinibig mo pa rin. Dinais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay.
Isang sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalawalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tulong na ibinibigay at tulad din ng mga hindi natin kasama pero nagpapadala ng tulong sa our GCash and bank account. Malaki po ang nagagawa ng lahat ng ito kasama ng pagsuporta nyo sa mga tinda ng souvenir shop, sa pag-aalay nyo ng alkansya, sa pagsuporta sa Three Nails and a Crown at sa pag-share ng ating mga live masses sa YouTube at saka sa Facebook at yung mga reflections natin, kahit napanood nyo na, napakinggan nyo na, sinishare nyo pa rin, pinapanood nyo pa rin. Malaking tulong po ang lahat ng yan para makapag-maintain tayo ng ganitong simbahan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, at para makatulong din tayo sa maraming tao, sa maraming parishes. Right now, nagpapagawa po tayo ng mga kapilya. 2 kapilya na po ang pinagsasabay nating ipagawa. Yan po ay dahil sa tulong nyong lahat. Hindi nyo nararamdaman na sa mga binibigay po ninyo, napakarami nyo na pong natutulungan. Kung malalaman nyo lang po yung listahan, you'll be amazed. So, salamat po talaga sa tulong ninyo. Paalala, meron tayong mga bagong products, sweatshirt, jersey para sa mga riders na napakaganda ng quality at maganda rin ang message. Bili po tayo lalo na ngayong magpapasko. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may Nagmamahal, pagmamahal na tunay at dating nalisan. Ang mirentong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis
sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, Salamat po. Thank you.